Huli ngayon ang isang lalaki sa ikinasang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4B sa Oriental Mindoro dahil sa pagbabanta sa isang nursing student na ipapakalat ang kanilang masiselang usapan online sa kanyang mga kamag-anak. Patrolwoman Mary Grace Artizuela sa report. Timbog ang lalaking ito sa loob ng isang hotel sa Oriental Mindoro matapos pagbantaan ng biktima na ipapakalat nito ang kanilang masiselang usapan online sa kanyang kaanak kung hindi ito makikipagkita sa kanya. Dito na nagkasanang entrapment operation ang mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4B sa pakikipagkoordinasyon sa Socorro Municipal Police Station na humantong sa pagkakahuli sa suspect na kinilala bilang si alias Noel, 27 anyos at residente ng Oriental Mindoro. Nahaharap ngayon ito sa kasong grave coercion at kasalukuyang nakapiit sa Socorro Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda para sa kanyang inquest proceedings. Ang operasyon na ito ay bunsod sa sumbong ng isang babae dahil siya ay nakakatanggap ng pananakot sa nagpapakilalang Facebook account na Carl Manalo, na kung saan ang maselang usapan nila ay ipagkakalat o isusumbong sa kanyang mga magulang kapag hindi siya nakipagkita sa isang hotel upang makipagtalik. Paalala lamang po sa publiko na huwag tayong agarang magtitiwala sa mga taong nakaka-text, nakaka-chat o maging nakakausap, lalong-lalo na kung hindi natin ito kakilala ng lubusan. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isang dating membro ng CPP-NPA ang sumuko sa himpilan ng Batak City Police Station sa Ilocos Norte sa gitna ng pinaigting na kampanya para sa kapayapaan. Ang report mula kay Police Staff Sergeant Robert Abella Jr. Lalim ng pinaigting na kampanya ng Oplan na Lukoy at Pulis sa barangay, pinangunahan ng Batak City Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang pagsuko ng isang dating miyembro ng CPP-NPA. Si alias Andy, na iniulat na miyembro ng CPP-NPA simula 1989 hanggang 1990 sa ilalim ng pamumuno ni Karoni ng Masang Pampolitika Propaganda o MPP, ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Sa tulong ni Barangay Captain Crispin A. Putulan, si Andy ay maayos na nag-turnover ng isang homemade na shotgun bilang simbolo ng kanyang pagtalikod sa armadong pakikibaka. Ang pagsuko ay bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan na himukin ng mga dating rebelde na magbalik loob sa pamamagitan ng Executive Order No. 17 na layong maghatid ng kapayapaan sa bansa. Ang pagsuko ni alias Andy ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas kung saan ang dating mga rebelde ay maaaring maging katuwang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng isang malaking hakbang tungo sa pagbibigay daan sa mas ligtas at mapayapang komunidad na nagsisilbing inspirasyon sa iba pang nais magbagong buhay at muling maging kabahagi ng lipunan. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.